Good evening, Miguel. I'm happy na in-invite nyo kami dito so that we can share kung ano ba yung programa ng TESDA to help solve unemployment. Okay. Ma'am, itong unemployment, sinasabi natin na itong isang bagay na hindi mawala-wala dito sa Pilipinas. Kahit na masisipag naman likas ang Pilipino, pero siguro dahil sa karamihan din ng populasyon at sa mga pagbabago sa ekonomiya, hindi maaalis eh. Bagamat kahit na sa United States, parang nabasa ko kung saan na meron ng mga ang unemployment nila million na rin, in other words. So yung problema natin na hindi atin lang, no? Pero nagkakaroon din ng pagbabago sa pag-iisip ng mga Pilipino. Dati gusto ng mga magulang yung mga anak nila di titulo, doktor, attorney, o yung mga di titulong mga karera, mga kurso, mga trabaho. Pero ngayon nare-realize na itong mga short courses na tinatawag natin, in demand pala at dolyares ang kinikita ng mga Filipinos. No? So, ano ang thrust diyan ng TESDA? Okay, so alam natin kasi na hindi lang sa Pilipinas but sa buong mundo, ang mga kailangan ngayon ay mga skilled workers. So because of changes in technology, modernization, so kailangan natin ng maraming skilled workers para maiman yung mga industries, yung mga bagong makinarya, at saka maraming mga trabaho din kasi ang nakikreate ngayon. So kailangan talaga na mag-develop tayo continuously ng skills, lalo pat alam natin na sa ngayon, with globalization, ang mga tao ay pwedeng mag-move from one country to another para magtrabaho. So, napaka-importante na magkaroon tayo ng mga skills training para yung ating mga kababayan ay mabigyan ng skill at maging employable. Alam natin, ma'am, na itong maraming Pilipino ng ibang bansa nag-a-abroad. Naalala ko dati, may mga nagsasabi na yung pagpunta sa abroad should not be a necessity. They should be forced into it by circumstances, but it has to be a choice. Yes. Pero alam naman natin talagang marami sa ating mga kababayan talagang by choice gusto nila makapag-abroad. Siguro to see the world, lalo na pag bata pa, binata, dalaga, kasama na rin sa adventurous nature ng tao yon. Yes. At the same time, kumikita and you learn a lot of things when you're exposed abroad, no? So, ano ang mga pinaka-mabili, pinaka-in-demand ngayon ng mga trabaho na pwedeng tugunan ng mga training sa TESDA? So, ang nasabi mo kanina, trabaho sa abroad. Sa ngayon, ang karamihan sa mga nag-abroad, yung mga welders, yung mga butchers, yung mga nagtatrabaho sa mga matador, barko. pati matador. Yes. Okay. So, meron tayong training ng cooking, baking, yung para sa mga waiters, bartenders, yung mga barista, mga iba-ibang kurso na very much in demand, hindi lamang dito sa Pilipinas but sa abroad. Okay. Anyway, before we go further, if you want to take part in our discussion, so gusto nyo magtanong kay Ms. Marta o gusto nyo mag-react sa ating pinag-uusapan ngayong gabi, you can text us by way of mobile phone number 0915-209-6012. Inuulit ko po, 0915-209-6012. Alam ko na maraming interesado dito sa usapin na ito dahil maraming Pilipino pa rin ang naghahanap talaga ng hanap buhay. At hindi ka makakapaghanap buhay kung kapos ang iyong kasanayan, iyong kaalaman, ay iyong training. No? Yes. So, nabanggit nyo, marami pala mga trabaho na in demand abroad. No? Pero sa inyo, sa mga courses na inyong ino-offer, ano ang pinakamaraming aplikante? Ang pinakamarami sa ngayon ay yung consumer electronics. Ano yun? Yung nagre-repair ng mga TV, ng mga cellphone, mga electronic gadgets. Tapos marami din tayong nag-enroll sa welding, sa contact services, yung mga para sa call center agents, yung programming, marami din nag-enroll dyan. At saka yung pinakamabili ngayon na programa yung related sa beauty culture, hairdressing, kasi ayan, walang kamatayan yan. Walang kamatayan yan kasi lahat ng tao gustong maging maganda. At yes. napakabilis ding magtrabaho dahil kahit sa sarili mong bahay, mag-home service ka sa mga kliyente, kahit doon mismo sa iyong lugar, kikita ka. Okay. Ang ito sinasabi natin na ito mga courses ano ba yun, yung mga sa hotel, no? Yung mga, pati yung housekeeping, pati yung pag-massage, no? Yes. Yung clean massage kung tawagin. At meron pa yung Pinoy Hilot. Yes.
Ito mga courses na ito, gaano katagal? Usually, ano yan, mga from 2 months to 6 months. So, ito yung mga tinatawag natin certificate course. No? Pero yung 2 to 6 months, medyo comprehensive na rin yun. Talaga natututo sila. Buo na yon. Kasi ang pagtuturo ng mga courses na to ay talagang hands-on. So, hindi pwedeng hindi sila matuto dahil sila mismo ay aktual na maggagawa ng mga, o magde-demonstrate ng mga skill na dapat nilang matutuhan. So, halimbawa, yung barista, dapat nila mismo In-demand matutuhan. yan ngayon. Yes, so dapat nila matutuhan mismo. Paano ba yung tamang pagtimpla Ng kape. ng kape? So, iba pa yung barista sa bartender. Iba yung bartender. Yung Sa alak bartender naman. sa alak naman. Mhm. So, pero pwedeng kunin nila yung both courses, no? Yes. Pero ano ba ang qualification ng isang gusto mag-enroll sa TESDA? Yung high school graduate ba? Okay na yun? O yung iba, paano kung elementary school graduate lang? Yeah, actually, depende doon sa plano nila na trabaho. Kung ang plano nila magtrabaho sa company, usually ang requirement dyan, at least high school graduate. So, kung yung kursong kukuhanin nila ay para sa wage employment, kailangan high school graduate sila. But kung halimbawa yung magse-self-employed lang sila sa bahay, Pinoy Hilot. No? yung mga ganyan, yung mga hairdressing, hindi naman kailangan necessarily na high school graduate. Basta kailangan yung makapagtrabaho para kumita. Pero ang alam ko, mayroong mga college graduate na nag-enroll sa mga short courses dahil gusto nila either makapag-abroad o meron silang napupusuan na trabaho na sa tingin nila mas angkop sa kanilang panlasa. Actually, based doon sa data namin, mga 1/5 ng mga nag-enroll sa mga technical courses ay college graduate. Kasi alam naman natin sa ngayon, ang tinitingnan ay yung skill. Actually, hindi na tinitingnan kung saan eskwelahan ka nag-graduate eh. Hindi kagaya dati. Hindi kagaya dati, oo. So ngayon, basta maipakita mo na skilled ka, mahusay ka doon sa trabahong papasukan mo, i-consider ka ng employer. So, hindi lang yung mga there's such a thing as creating job opportunities, no? Pero ngayon, it seems that new kinds of employment or new jobs are being created. Ibig sabihin, bagong trabaho which exists today pero did not exist 10 or 20 years ago. Yes. No? So, kagaya mga sa cellphone, dati wala naman nagre-repair ng cellphone dahil walang masyadong cellphone. So, yung mga electronic engineers dati, iba ang focus nun kaysa dito sa consumer electronics. No? Yung mga engineer na 5-year course pa yung mga yun na dititulo. Pero itong mga to, in 2 to 6 months, pwede na silang isabak sa mga mall, sa mga at mahal din maningil yung mga yan. So, I guess that must be a lucrative career. No? At yun nga, ang kagandahan niyan, hindi nila kailangang humanap ng employer para magtrabaho. In their own homes, pwede silang magkaroon ng maliit na shop and they can do servicing already. Ma'am, para sa ating mga viewers ngayon na gustong, siguro either gusto nila mag-umpisa na magtrabaho o gusto nila mag-shift ng career. Kasi nauuso na rin yung mga 30, 40 ka na, tapos maiisip mo hindi pala ako masaya dito sa ginagawa ko. Pwede akong mag-massage na lang o magkumpuni ng electronics. Parang happy ako doon. Yes. So, what courses are you offering? Ang available na courses ngayon ay nasa 241. So, out of that list, pwede silang pumili. So, kung gusto nila yung mga tourism-related courses like yung cooking, yung nga na-mention natin, bartending, Tourism-related yung mga tourism-related. Meron din tayong para naman sa construction. So, yung mga welders, mga pipe fitters, carpenters, mason, meron din yan. Meron din tayo na tungkol naman sa ICT, yung mga programmers, yung mga nasa animation, kasama din yan. So, sa agriculture, meron din tayong aquaculture, horticulture, so iba-iba. 241. So, ang sabi nga ni Sec Joel, sa TESDA may choice ka. Kasi, ang mga mag-a-apply ng training, pwede silang pumili from the 241. At the same time, pagkatapos silang mag-training, may choice din sila na either magtrabaho sa company, locally or abroad, or pwede rin naman silang maging self-employed. Pero kilala ang Pilipino sa mga medical related
fields. No? Hindi lang yun sa doktor. Kasi sa Estados Unidos ngayon, makikita mo, marami mga doktor Pilipino, tsaka nurses is all over. Pero hindi lang yan. Nandiyan na rin yung mga caregivers natin. No? Tsaka, pero I understand yung caregiver, may moratorium kayo, hindi muna kayo nag-training ng caregivers. Hindi tayo muna nagre-register ng mga programa for caregivers kasi mga 6-7 years ago, nagkaroon ng glut sa mga kumuha ng caregiving course. Parang yung mga nurses ngayon, masyadong marami ang kumuha ng course at nagkaroon ng oversupply. So in other words, kung lahat ng mga na-train yung caregivers, pagsasama-samahin, pwede nang bumuo ng isang Sa syudad. ospital. Okay. So, napakarami na. So, I guess, ano rin yan, no? Parang advice din yan, tip sa ating mga viewers, na kung hahanap sila ng trabaho, kailangan tingnan din nila yung kung ano yung in demand. Yun ang number one. At saka, nabanggit mo na rin yung paano ba sila pipili ng kurso. Napaka-importante din na tingnan nila ano ba yung kanilang interest, ano ba yung ability na meron sila. So, hindi yung kung ano yung sinabi ng kabarkada o kaya ano yung sinabi ng magulang, yun ang kukuhanin nilang kurso. Kasi napaka-importante na yung kursong kukuhanin mo ay talagang babagay sa'yo at happy ka doon sa kurso na kukuhanin. Kasi usually, kapag hindi mo talaga type yung kurso na kukuhanin mo, magda-drop ka, o kaya instead na matapos mo ng let's say, isang upuan lang yung course na yun, mag-uulit-ulit ka dahil makita mo, hindi ko pala kaya to, let's say, programming. Kung mahina ka sa math, definitely hindi ka pwede sa programming. So, pwedeng, base nga doon sa iyong interest at ability, ililinya mo yung sarili mo doon sa kurso na babagay sa iyo. Magaling ka magsalita, pwede siguro sa business process outsourcing related. Yeah, yung call center agent, pwede sila basta mahusay magsalita, fluent sa English. So, ilan bang napapagraduate nyo sa call center? Tinatawag natin na sunrise industry. Ako, napakarami niyan. Siguro mga nasa 300,000. Ako. So, ano na pala yan, no? Talagang, at karamihan naman dito, they find employment soon afterwards. Yes, kasi alam mo sa TESDA, ang tawag nga namin sa aming proseso ay yung market-driven. So, inaalam muna namin, ano ba yung mga in-demand occupation within the next 5 years at base doon, tsaka kami magdi-develop ng mga curriculum. This is to make sure na yung mga bata na mag-aaral ay magkakaroon ng trabaho afterwards. So, kung sinabi ng industriya, ito yung mga trabaho na kailangan namin, doon nakatutok ang aming training at pati yung scholarship na ibibigay, doon din nakalinya. Para sigurado tayo na yung employment rate ng mga graduates ay mataas. Okay. Teka muna, ma'am. Nararamdaman nyo ba na nagkakaroon ng pagbabago sa pag-iisip ng mga Pilipino patungkol dito sa education? I mentioned earlier that before there was a lot of emphasis on titles, yung mga parang dignified na mga hanap buhay. Pero ngayon there is a realization that what you have to be is productive. Yes. And when you are productive, you make money, you necessarily gain respect, whether your job description comes with the title o wala. So, nagbabago ba ang pag-iisip ng Yes, I can say na successful kami dyan sa area na yan. Kasi in the past, ang mga Pilipino, lalo na kabataan, ayaw nilang kumuha ng mga short courses. Kasi ang gusto lagi mag-aral, kumuha ng bachelor's degree. But nakikita nila as the days go on na mas mabilis pala sila magkakaroon ng trabaho kapag ang kinuha nila yung mga short courses. Dahil nga unang-una, ang mga in-demand ngayon ay skilled workers. So, mabilis silang magkatrabaho, malaki ang kita, at saka mas madali silang makakapunta sa abroad kung gusto nila talaga na mag-abroad. Kaya ang mindset ng mga Pilipino medyo sabihin natin napalitan. So marami na ngayon na kumukuha ng mga technical courses. Instead na kami ang naghahabol ngayon sa mga estudyante para mag-aral, sila ngayon ang nakalinya para